Ang daming nangyari ngayong araw, sobrang bigat sa pakiramdam. Stress na stress ako at ramdam ko na yung sakit ng ulo ko. May mga oras talaga na gusto mo na lang umalis, tumakas kahit sandali, huminga lang. Pero saan ka pupunta kung wala ka namang imbitasyon, wala namang mapuntahan? Kanina nagpunta ako sa simbahan, first mass. Pag-upo ko may nakita akong sobre sa tapat ng upuan ko. Natuwa pa ako kasi sakto may dala akong perang pang-offer. Sabi ko sa sarili ko, maglalagay ako ng 100 para siguro ito sa project ng simbahan. Nung time na ng offering, nagtaka ako. Bakit walang nagsitayuan? Napaisip na lang ako, baka mamaya pa. Kaya kumuha muna ako ng barya sa wallet ko. Yun na lang muna ang in-offer ko. Malapit nang matapos ang misa, pero wala pa ring offering na nangyari. Kinuha ko na lang ulit yung 100 na nilagay ko sa sobre at binalik sa wallet ko. Pero kinonsensya ako sa isip ko. Para naman to sa simbahan. Hanggang sa nagsalita ang commentator, ayan, hindi kasi nagbabasa. Sa ika-29 pa pala, iaalay ang sobre at pinapadala lang muna, ayun. Binalik ko na lang ulit sa wallet ko. Pag uwi sa bahay, brown out naman ang sumalubong sa amin. May advisory pala ang liye ko. Brown out mula 5 AM hanggang 6 PM. Charge nga lahat ng cellphone, pero parang wala rin namang silbi. Walang wifi, walang internet, walang TV, walang libangan. Lalo na para sa 4 kong babaeng anak. Napaisip nga ako, noon, kahit keypad phone lang, kahit walang load, excited pa rin gamitin. Ngayon, parang kulang na kulang ang lahat. Bandang 9 AM, nagpaalam ang panganay kong anak na hihiramin daw ang cellphone ko. Yung cellphone ko na 1 linggo pa lang at installment pa sa home credit, binili ko yun para sa affiliate ko, para sa pangarap kong magsimula sa vlogging. Sabi niya saglit lang daw, sasayaw lang sila pero tumagal, naaliw, hanggang napunta na sila sa bahay ng lola nila, dala pa rin ang cellphone ko. Habang nagsasampay ako, bigla ko silang narinig na nagsisigawan, "Ma, babagsak yung cellphone." Agad tumaas ang dugo ko, yung cellphone na hindi pa man lang umaabot ng 1 linggo, nabagsak na. Sa sobrang inis at pagod, nasaktan ko tuloy ang panganay ko. Kalaunan, kinausap ko na lang siya ng mahinahon. Ipinaliwanag ko kung bakit mahalaga sa akin yung cellphone, kung bakit kailangan ko itong ingatan. Buti na lang, screen protector lang ang nag-crack. Sana hindi nadamay yung loob, pero hindi pa doon natapos. Ilang oras lang ang lumipas, may isa na namang cellphone ang nabagsak. Yung pangalawa kong anak, tumatakbo, nakasalubong ang pangatlo, nagkabiruan, hanggang sa bumagsak sa bato. Wala itong screen protector. Bumigay ang LCD. Wala na. Kahit anong ingat mo sa gamit, kung may mga anak ka na hindi pa marunong mag-alaga, parang wala rin, paulit-ulit ko naman silang pinapaalalahanan. Ipinapakita ko sa kanila na mahalaga ang bawat gamit. Grabe, sobrang sakit na ng ulo ko. Ang dami pang utang. Nagbabakasakali pa sa vlogging, minsan mapapaisip ka na lang talaga, Lord, kakayanin ko pa ba? Kay Lord na lang talaga ako kumakapit. Minsan napapatingin ako sa salamin, parang 40 plus na ang itsura ko kahit 30 pa lang ako. Gusto ko sanang magpahinga, gusto kong matulog, pero kilala ko ang sarili ko, hindi talaga ako natutulog sa tanghali kahit anong pilit. Sa mga oras na to, tulog na ang mga bata. At dahil hindi ako makatulog, nag-asikaso na lang ako para sa moving up ng pre-kinder ko. Tinahi ko yung uniform niya. Pagod. Pero tuloy pa rin. Ganito yata talaga ang buhay ng isang nanay. Sa huli, naisip ko, kahit anong mangyari, kahit gaano ka kainis, gaano ka kapagod, kailangan mo pa ring magpatuloy para sa mga anak mo. Bilang isang nanay, wala kang choice kundi tumayo ulit, kumilos ulit, mag-asikaso ulit. Dahil kahit takbuhan mo ang problema mo pa rin naman yan sa dulo. Kaya sa lahat ng mga nanay dyan na katulad ko, pagod pero hindi sumusuko, nasasaktan pero patuloy lumalaban, kapit lang tayo, walang sukuan. Hanggang dito lang muna tayo. See you on my next mini vlog. Maraming salamat sa panunood at suporta. God bless po.